2 years ago, na-diagnose ang husband ko na isang rare kidney disease. Good morning! Today is Monday, July 21, 2025, and I have a story to tell. 2 years ago, may nangyari sa pamilya namin na hindi ko inaasahan. And today marks the 2nd year anniversary, and I'm still contemplating if I can or I want to tell the story. But kahapon, I asked my husband's permission if pwede ko na ba ikwento sa inyo. And sabi niya, sige, kwento mo na para na rin awareness sa lahat. Yung nangyari sa akin, kung ano yung nag-experience ko, kung ano naranasan ko during the time. 2 years ago, na-diagnose husband ko na isang rare kidney disease na hindi ko inaasahan talaga. Like, caught off guard ako. I was shocked, I was confused, I was overwhelmed kasi very unlikely, very unexpected. Talagang hindi ko talaga siya inaasahan. Ni sa panaginip ko, wala. So, para akong ano nun, para ako natulala na hindi ko alam kung anong gagawin. He was diagnosed glomerulonephritis, post-immune. So, very ano siya, no? Hindi siya yung karaniwan lang na sakit sa kidney. And this is lifetime yun ng sakit. So, yun. Magsimula tayo kung paano at kailan siya nagsimula. And hopefully, ma-deliver ko sa inyo ng maayos yung kwento ng yung mga bits and pieces is ma-share ko sa inyo kasi ang tagal na eh. Kumbaga may mga makakalimutan na ako pero I'll try my best na may kwento sa inyo. Actually, marami akong mga videos, marami akong mga pictures, pero hindi ko pinost. Kasi nga, I was not comfortable during the time kasi for me, it's too personal. Private namin na ano yun, matter as family. And during the time, I really felt vulnerable. So, ayoko na pag pinost ko yun is kaawaan kami or maraming questions kasi wala na akong time para sagutin lahat ng mga tanong nung time na yun. Nangyari yung symptoms or lumabas yung mga symptoms niya July 17. So, nung araw na yun, naalala ko yun parang Tuesday yata yun, Wednesday. Sabi niya masama pakiramdam niya, nilalagnat siya, nilalamig, nangihina, may ubos sipon. Sabi ko, ano lang yan, trangkaso yan. Kasi nga ng panahon na yun is umuulan-ulan din kagaya nito, malamig ang panahon. So, very common yung cold, yung flu, yung mga ganon. Sabi ko, inom ka ng gamot, pahinga ka, and matulog. Tapos kinabukasan, wala na yan. Yun ang alam ko. True enough, kinabukasan, okay na siya. Balik ulit sa dating yung katawan niya. Pero kinahapunan, hanggang gabi, iba na yung pakaramdam niya, nangihina talaga siya. Sabi ko siguro ano to, parang severe case ng flu. Pa-check up tayo. Sabi niya, hindi, kaya ko pa. Okay. After 17, 18, 19, 20, 3 days, ika-4th day, 21 ng gabi, ng hapon actually, mga alas 4 yata, alas 5. Sabi niya, mami, hindi ko na kaya, magpa-emergency na tayo. Pag mga ganun kasing scenario, ibig sabihin hindi niya na kaya yun, papadala na siya sa ospital. So, dinala ko na siya sa Westlake, dito sa May Pasita. Kasi doon talaga kami nagpapa-check up, mga ganung may sakit, yan, emergency, ganyan. Ang problema, pagdating ng Pasita, full capacity yung emergency room nila. Kasi nga, under renovation sila during the time. So, wala. Sabi ko, kaya mo pa bang maghintay para magkaroon ng available na bed? Sabi niya, hindi niya kaya. E tinitingnan ko siya, talaga nanghihina na talaga siya. Hindi ko na siya makausap, para lang siya natutulog sa gilid. And hindi na siya makatayo. Sabi ko, okay, hindi tayo pwede maghintay ng ganong katagal. So, lipat tayo. Dinala ko siya sa UniHealth dito sa may Southwoods. Luckily, sa Southwoods naman, sa UniHealth, merong available na bed sa emergency. So, inasikaso naman agad kami ng mga staff doon. The usual, interview, history, medical history, and nilab test na siya, kinuha siya ng dugo.
And hindi pa siya makakuha ng sample ng urine kasi hindi pa siya nakakaihi. So, ginawa, pinainom ng tubig. Sabi ko, okay, ano na to, since sa emergency room na kami, medyo panatag na ako kasi nga, ganoon naman kasi minsan kami o siya, kapag nandun sa hospital, after 2 hours, 3 hours, naging okay. Sabi ko mga siguro 5 hours, 6 hours, makakauwi tayo ng bahay. Yun ang alam ko, yun ang akala ko. Eto na, nang lumabas na yung lab test ng kanyang blood, nakita doon ang taas-taas ng kanyang infection sa dugo, ang taas-taas ng kanyang creatinine. Sabi ng doktor sa akin, Mami, mataas ang creatinine ng sir sa 300. Pag ganun kasi, pag alam ko creatinine, kidney yun. Naku po. Medyo kinabahan ako ng konti. Siyempre, kahit pa paano, may knowledge naman ako when it comes sa mga ganyang sakit. Kasi siyempre, palabasa tayo. May mga nababasa natin. And super available na lahat ng information ngayon. Dahil siyempre, may internet tayo. So, Google agad ang lola nyo. 300. Ang normal lang na creatinine level ng lalaki is nasa parang 50 to 100, ganun na sa kanya 300, so sobra-sobra talaga. Yun pala ang reason kung bakit siya nanghihina na. Kumbaga, creatinine kasi is yung toxin yun na kailangan mailabas through ihi. Hindi siya nalalabas, so bumabalik siya sa dugo. At yun ang naglalason paunti-unti sa katawan ng tao. Now, nung nakaihi na siya, edi kinuha ng sample, nakita ko yung, kasi ako nagpasa nung urine sample niya doon sa laboratory, nakita ko, iba ang kulay ng ihi niya, napaka-dark. And ang daming bubble, sabi ko, patay. Sabi ko, kidney ito. May problema ka sa kidney, sabi ko sa kanya. Pero manalangin tayo and let's hope for the best. Na sana hindi ganun ka-serious yung kanyang kalagayan during that time. Nang lumabas ang result ng kanyang UA, yun na. Ang taas ng kanyang infection, maraming blood sa ihi, ang daming protein na inilabas dun sa ihi niya. Ibig sabihin talagang may damage yung kidney niya. So, ang initial na diagnosis nung doctor and duty during the time is meron siyang may sinabing term dun pero kidney. Kasi hindi pa siya makapagbigay ng final diagnosis kasi hindi pa siya nakikita talaga ng nephro. So, nirefer kami sa nephro. And then, sabi sa akin ng doctor on duty, Mami, kailangan natin i-confine si sir kasi hindi maganda yung kalagayan niya. So, wala akong choice. The good thing nun is meron naman siyang health card. So, medyo malakas-takas ang loob ko. So, ito yun. Ito yung nagpa-confine na kami. Itong video na kasunod. ...2023 kasi, medyo mahigpit pa when it comes sa mga yung mga confinement. So, dalawa kami. At tama ba? Hindi na pala ako swab test. Siya na lang swab test. Pero kami, hindi kami diniretso sa regular room. Doon kami sa isolation and inakyat kasi nga hindi pa lumalabas yung kanyang swab test result. So, ang ginawa ko na lang para makababa kami na mabilis sa regular room, pina-expedite ko na lang yung kanyang swab. So, after wala pang 24 hours, lumabas naman and it turned negative. So, bumaba na kami sa room sa baba. Regular room na siya. Ang problema, nasa regular room na kami, hindi siya makatulog kasi nga naka-claustro siya. Hindi kasi siya komportable sa mga small and yung closed na area kasi yung room namin parang maliit na bintana lang and masikip, so hindi siya komportable. Ang ginawa namin, sabi ko, sige, mag-check out na medyo malaking room kung may available and tingnan natin kung kakayanin natin. Pag-check ko naman, ang available naman ng room noon is yung presidential suite na nila. Medyo mahal siya. Kasi yun ang pinakamahal na room. Pero wala kasi ang choice Kailangan kasing makatulog siya, makapagpahinga. Para yung gamot na ibibigay sa kanya is effect. So, doon lumipat kami. So, ito yung mga clips na kinuha namin. Or mga clips na nakuha ko during nung nasaan na kami, nasa presidential room. Akin yan? Nung tingnan siya ng nephro, ang sabi lang sa kanya, sige sir, lulunurin natin yung kidney mo. Sabi gano'n. Pinainom siya ng water. Ang problema,
hindi niya na ilalabas lahat ng tubig na ini-intake niya. So, nag-bloat siya dyan. Ito yun. Frog. Magsalita ka, dali. Ang layo mo sa dati. Ano yan? Natsura mo, oh. Talaga? Ay, no, doble na yung lieg. Ay, hindi to. Hindi lang dito. Ganda ba ako ngayon? Gusto ko sanang ganyan. Kakaso nga lang, hindi kaya ng katawan. Bibigay eh. Ano? And, dyan na nag-start yung mga cramps niya. Tumaas yung kanyang blood pressure. Alam niyo ba umabot ng, ilan nyo? Nag-200 ang BP niya. So, kabadong-kabado ako nun. Medyo nasa panic mode na. Parang hindi ko pinapakita sa kanya. Don Jomel, kumusta ang iyong kayamanan? Okay naman. Wow! Nakikita ko yung nakikita mo? Nakikita ko yung nakikita mo kaya? Ano, bakit? Hindi akin yan. Ganda ng view mo, oh. Kasi wala kang shorts. Wala shorts. Hindi ko pwede i-upload to. Ito dapat mayaman wala short. Pag mamaya mo lang shorts. Palok mo lang. Parang kakaiba na yung mga pangyayari, parang iba na yung kutob ko, pero syempre hindi ako nagpapahalata sa kanya. Nag-iisip na ako, tumatakbo na yung utak ko ng kung pwede kong gawin. Nung papansin ko na wala improvement sa kanya, I decided na ilipat siya sa Westlake. Nalipat ko siya sa Westlake Hospital. Na pag-transfer namin sa Westlake, pagdating namin doon, inasikaso agad kami. Lumipat kami ng ibang nephro, of course, kung sinong nephro doon. Salamat, shout out sa nephro namin sa Westlake, kay Dr. Angge. Maraming test ang ginawa sa kanya kasi hindi na malaman kung saan nanggagaling yung infection. Ikikwento ko sa susunod kung anong mga test ang ginawa kasi masyadong mahaba tong video na to. Pero after ko siyang dalhin sa Westlake, umokay siya. And then, right after nyan, dinala ko naman siya sa NKTI. Sa dating video, kwento ko sa inyo kung yung iba pang mga nangyari during stay namin ng Westlake. And kung anong mga test ang ginawa sa kanya. At kung ano rin test ang ginawa sa NKTI. I'll try to post yung mga videos na na-save ko. And yan, ikikwento ko sa inyo naging journey namin ng mga panahon na yan. Marami pa akong details na gusto ikwento sa inyo, lahat ng mga nangyari, mga tests and everything. Pero sobrang haba na itong video na to, so stay tuned. I'll try my best na maibigay sa inyo yung sequence ng mga pangyayari as far as I can recall. Okay, stay tuned. Bye!